Hello, good evening. Nasa sa atong programa. Ang title nato diri kay nag-ingon, The Order of Spiritual Authority. Let's return to Jesus' words and view them through a godly leader instead of a man such as Eli. Look at his words in the book of Matthew. He who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me. He who receives a prophet in the name of the prophet shall receive a prophet's reward. And he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. And whoever gives one of these little ones only a cup of cold water in the name of a disciple, assuredly, I say to you, he shall by no means lose his reward. Matthew, so itong masahon sa Matthew, no? Matthew 10. Arita sa Matthew 10. Sige, yun dali sa Matthew 10. Ngayon siya. Matthew 10, 40, 42. Sige, yun dali atong masahon. Ang nagdawat kaninyo nagdawat usab kanako, ug ang nagdawat kanako nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagkapropeta makadawat usab sa ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tawo nga matarong tungod sa iyang pagkamatarong makadawat usab sa ganti nga alang sa tawo nga matarong. Og hinumdumi kini kadtong nagpainom og bisan nalagbog na ang tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod tungod kay siya akong sumusunod gantihan kayo, no? Authority, unsay atong pag-respect, no, sa mga man and woman of God or sa mga nangalagad sa Ginoo, no? Unsay gingon na makadawat gid siya og reward, no? Makadawat gid siya og reward. So, on siya ang gitawag siya ingon nga mo submit sa authority. He was communicating 2 points in these verses. First and foremost, there is a flow of authority starting with the Father. He is the one who sent Jesus and gave all authority to him. In Jesus' own words, all authority has been given to me in heaven and on earth. Matthew 28:18. Ang sige ingon sa Matthew 28:18. Let's go check authority. Naingon siya. Miduol si Jesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinunan tanang katawan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ang tanang kagahom sa Amahan gihatag santo sa Anak, no? Unsay giingon diri? Miduol si Jesus og miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta, no? Gihatag niya ngadto kang Jesus Christ tanang gahom, authority. Jesus is the head of the church, and they will come when he will turn the kingdom over to his Father after putting all rebellion under his feet. So submit kita sa Jesus Christ, submit sa authority ngadto sa Amahan, kay mao ni gihatag sa Amahan otoridad niya, gikahatag kaniyang kagahom sa langit ug sa yuta. So diri sa 1 Corinthians
1 Corinthians chapter 15. Okay. Chapter 15 verse 24-26. Ako akong basahon. Nasa dali. Unya moabot ang katapusan ug buntogon ni Kristo ang tanang pangulo, mga otoridad ug mga kagamhanan. Unya itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan nga maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan. Ang katapusang kaaway nga buntogon mao ang kamatayon. Niingon siya rin, kay ang kasulatan nag-ingon, himuon sa Dios ang tanang butang nga iyang tumbanan. Hinuon klaro kayo nga niini wala mahilakip ang Dios nga nagbuhat aron ang tanang butang mahimong tumbanan ni Kristo. So, maghari si Kristo. Maghari si Kristo hantod mabuntog. No? Maghari si Kristo, akong usbon pagbasa. Maghari si Kristo 24. Unya moabot ang katapusan ug buntogon ni Kristo ang tanang pangulo. Buntogon ni Kristo ang tanang pangulo. Mga otoridad ug mga kagamhanan. Unya itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan nga maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan. So mabuntog ni Kristo ang tanang kaaway. No? Hallelujah. Next, in the disorder of authority is the prophet. Prophets are initially depicted in scripture as the Lord as spokespersons. Exodus Exodus 4 verse 16. Sige, ingon dali sa pulong sa Ginoo. Gamita si Aaron nga imong tigpamaba kun makigsulti ka sa mga tao, mahisama ka sa Dios nga magtudlo kaniya unsay iyang isulti. No? Unsay iyang isulti. So, si Moses ang giingnan ni sa Dios, si Moses ang giingnan sa Dios. Nga imong igsuon si Aaron wa ato mo to imong sulti nimo, mo to tigpamaba nimo, no? Kay nibalibad mo to si Moses nga dili kayo siya og giingnan siya sa Dios, sama ka sa Dios nga mosulti. Authority ba kay mo submit gyud, magwang mito si Aaron ni Moses. So manghod si Moses, so tungod kay na may authority naghatag sa Dios kang Moses, so ni-submit gyud si Aaron sa kang Moses bisig manghod siya. Ana no ang authority, no? Walay tigulang, walay batanon, basta maghisgot ng authority diya sa Ginoo. Yung sa siya 7 Exodus 7:1, yung sa ang Ginoo miingon kang Moses, himuon ko ikaw nga sama sa Dios sa atubangan sa hari sa Egypto, ug ang imong igsuon nga si Aaron mo'y musulti kaniya ingon nga imong propeta. So si Aaron, magwang mo to si Aaron ni Moses. So tungod kay si Aaron adunay kahadlok sa Dios, nangalagad og Ginoo, so mao nga ni submit si Aaron sa kang Moses bisan manghod si Moses ni Aaron. So ing ana no walay tigulang batanon sa kun ana na sa Ginoo, submit you ka sa authority. Tahod ba kay
ang Ginoo may nagbutang diha. So yun siya diri. This would represent one of the fivefold ministry gift that he gave the church when he was raised from the dead. Raised from the dead. Ang patay banhawon. Mabanhawon mga patay. Mabanhawon patay. Parita sa Ephesians. Ato basahan sa Ephesians. So gitigaan ang authority nga maka banhawon mga patay. Ephesians 4 chapter 8:13. Nag-ingon diri. Kay nag-ingon ang kasulatan sa pagkayab niya ngadto sa kahitasan. Nagdala siya daghang mga bihag o gihatagan niya mga gasa ang mga tawo. So muna siya no. Unsa may gipasabot sa giingong pagkayab niya. Nagpasabot kini nga mikunsag una siya ngadto sa kinahilabnan sa yuta. Busa siya nga mikunsad maura sa ang mikayab sa ilo pa sa kalangitan aron lokpon niya ang tibok kabuhatan sa iyang presensya. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa may balita, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Magtutudlo kina na adunay teacher sa church, teaching, fivefold minister, no? Dili kay teacher katong teacher na asa nagtudlo maestra kas public ari sa private ngari sa kuano tudlo ka ug dili na mao kun dili nagtudlo about unsa jud aron dili mahimong mangmang ang mga tao, no, sa about sa kang Jesus Christ, about sa gitawag sa ingong mga adunay pagtudlo ba di sa church ina na mga tudloan, no? So manag teacher so fivefold ministry man. So manana they are as spokespersons of the church. When we receive a ministry gift, we receive from the Lord what He Himself gives through that office of delegated authority. Then He moved on to the righteous man and did not exclude the babes. I have seen unbelievers blessed because they did not something good for even the most infant believers, although the unbelievers did not serve the Lord. They should regard for their master when receiving and blessing, since we ultimately receive and bless the Father disciples, which include babes, submit to fivefold church authority under the leadership of Jesus, who expresses the will of the Father. Therefore, the unsaved came under the blessings of the babe in Christ. For the less in the kingdom has greater spiritual authority than the lost. From Jesus' words, we see an order of established authority. No? So muna siya. The reward of receiving spiritual authority. The second point communicated in these verses is found in receiving these servants as ultimately sent by God and receiving the corresponding reward. The ministry of Jesus provides an illustration. The citizens of one city had a particularly difficult time receiving from Jesus. Do they preach the reality of Messiah and knew from the scripture excuse, it was the season of his coming. Jesus said to them, only in his hometown, among his relatives, and in his own house as a prophet without honor. He could not do
any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. No? At sa Mark 6. Sa muna sa Mark. Imong ilihans, no? Imong ilihans maayo. Otoridad sa pag-submit. Mark 6. Hatag sa Ginoo sa yung mga kanakan na maka-submit sa mo-submit yun 4-5 musig ingon diri umiingon si Jesus kanila ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod mga kadugo uban ay wala siya makahimog milagro dito gawas sa paghikap ni atong pipilaka makasakiton o sa pag-ayo nila kanila natingala siya sa pagkawala nila yung pagtuo. So si Jesus Christ nag-ayo man, no? Si Jesus Christ nag-ayo sa mga masakiton dito dapita sa ilaha, no? Gitawag sa ingon nga sa kinabuhi ni Jesus Christ sa iyang authority nag-ayo sa mga masakiton pero tungod kay kulang sila og pagtuo mao na nga gamay ra ang namilagrohan dito dapita sa ilaha nga dapit nga naman kay ang tao god na ka din dapita ilado ka diya ka dapita nga gitawag sa ingon ba nga makita sa tao ba nga unsa ka kay si Jesus biya nato kay panday, no? Kinsa man na siya ingon ilang mga silingan ba kinsa man na siya nga may maigsuon na man na diha dayon panday raon sa na siya diin man na niya ang authority diin man na niya ang iyang kung ano kaayo na siya mga masakiton ano no so tungos ilang pagkulang pagtuong na wala kay ka buhat og milagro sila dapit, no? So maingon usab nga kita magwali sa pulong sa Ginoo sa imong mga silinganan inana niya murag di kay mo tuupod kay nga naman makita ang imong personalidad labi na dili ka professional mo ni makita sa katawan mo ni makita sa imong mga silingan kung na siya kahuman anang wala bag ang value nimo ba kamay ra gid kaayo, no? Like Jesus kamay ra gid kay iyang value sa iyang mga kasilinganan wala magani sa kay sila mo wala sad siya kuan na wala sad siya kay mga milagro dito napita kay nga naman mo lagi makita sa mga silingan nga asa man siya authority oy nga wala man siya panday ram na siya nga din na ka eskwela naman niya mga isuon mga babae diya naman na so yung anak no so realidad makita pero dili nimo ikatingala pero at least man lang nakapamuhat ka, no? Nakapamuhat ka kay kini atong pagbuhat wala man ni nagbuhat para nga daygon ka kung dili nagbuhat ta para sa Ginoo lara na nila kung mutuo sila o dili man basta nakasulti ka para sa Ginoo, no? Nakasulti ka para sa Ginoo nga mingon ta nga ang Ginoo na igugma kanimo. So ang milagro wala kay nakapamuhat sa kasilinganan dito kasikpit nga mga banay ang Jesus Christ kay kulang sila pagtuo, no? Kay makita nila nga panday ra man na siya kisa din na siyang anak day nga nana murag ka ng ordinaryo ra ba, no? Muna yung pagkita sa tao pero diya sa Dios na gitigaan siya authority, no? Gitigaan siya autoridad sa pag-ayo sa mga masakiton wala na pagtuong uban gamay ra kayo ang nabilagrohan tingala ang Ginoo nga gamay ra man, no? Kulang sila kay pagtuo tungod kay makita sa mga silinganan nga wala siya ka eskwela nana, no? So realidad sa tang panahon karon nga ang kasagaran gyud nga matagaan og value kanang nagkaman ng eskwela kanang kuan kay ba nagkaman ng eskwela niya ayun nakay dignidad ba nga naabot
na ba. Pero upon maingon kinsa man na siya nga anak ra man ani. Ano so napandol gid ang tao din napita. Pero at least man lang wala ta magkulang. Ato sa nang isugid lang. Amen. So anak lang yun, anak lang yun. So we receive someone as sent by God when we honor his position or office. God told the people through Moses. Ang Ginoo kay istorya sa katawhan. Pero ngadto sa gipiagi lang ka Moses. I will rise up for them a prophet like you from among their brethren. Deuteronomy. Itong basahan sa Deuteronomy. Deuteronomy 18. Hello. Deuteronomy 18 verse 18. Sige niya. Magpili ako propeta nga ilarang kadugo sama kanimo. Moses ihatag ko kaniya ang akong mensahe ug isulti niya ang bisan unsa nga akong isugo kaniya. Ningon siya sa 19, kinsa katong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kanya silutan ko gayud. So kinsa dili mamati no. So absoluto gitani kay ato lang isulti ug dili sila mamati aw musilot gini Ginoo. Apan kun ang maong propeta mosultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya ug unya magpatuo nga gisugo ko siya o magsulti sa ngalan sa ubang Dios kinahanglan patyon siya. So warning sad no. Warning sad. Kay kinahanglan nga musulti ta diha gud ang kuan sa pulong sa Ginoo, no? Pulong sa Ginoo. So ngana lang. God bless.